Matapos na ipalabas natin ang ating episode na pinamagatang "Nawawala nga ba ang kaligtasan?", may mga nagpadala ng kanilang mga katanungan sa atin. Kung hindi daw nawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya, paano halimbawa ang mga Kristiyano na namumuhay sa pagkakasala? Isa pa sa mga katanungan na natanggap natin ay kung mananampalataya ba ang apostol na si Judas. Kung mananampalataya si Judas, nawala ba ang kanyang kaligtasan ng kanyang ipagkanulo ang Panginoong Hesus? Paano ang iba pang mga verses sa Biblia na parang kumukontra sa eternal security? Ito ang katuruan ng pag-iingat sa mga mananampalataya o the preservation of the saints. Yan ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Madalas na itanong sa atin kung ligtas ba si Judas Iscariote. May isang pastor na ganito ang sagot sa nagtatanong sa kanya: "Hahanapin ko si Judas sa langit. Kapag hindi ko siya nakita, hanapin mo na lang siya sa impyerno." Seriously, ligtas nga ba si Judas Iscariote? Totoo na isa siya sa mga 12 apostol ng ating Panginoong Hesus. Subalit, siya ba ay isang tunay na mananampalataya? Kung inyong matatandaan, matapos na ipahayag ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay, may mga tagasunod niya na tumalikod sa kanya. Ayon sa John chapter 6 verses 60 to 61, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. "Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, 'Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?' Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, 'Dahil ba dito'y tatalikuran na ninyo ako?' Pagkatapos, sinabi sa verse 66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya may mga nagtatanong, kung mga alagad sila, kung mga mananampalataya sila, mapupunta pa ba sila sa langit? Tumalikod nga sila. Sabay idudugtong nila na kaya nga hindi totoo ang eternal security. Subalit kung ating pag-aaralan, ang salitang alagad o disciple ay isang generic na termino. Totoo na ang kahulugan nito ay tagasunod. Subalit may iba pang mga gamit ang salitang alagad. Ito ay generic na termino. Generic. Ang ibig sabihin, ginagamit ito na pantawag hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi pati sa mga hindi mananampalataya. It is a term that can be used to refer not only to believers but also to unbelievers. Kaya nga bagamat sila'y tinawag na tagasunod, lumalabas na
susunod-sunod lang sila sa Panginoon. Kaya kung mababasa natin sa mga Gospels ang salitang alagad, hindi automatic na mananampalataya ang tinutukoy dito. Kaya nga kahit tinawag silang mga alagad, ganito ang ipinahayag ng Panginoon sa verse 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Pansinin natin yung mga salitang hindi sumasampalataya, hindi mananalig sa Kanya. Kaya nga sinasabi po natin na may pagkakataon sa bagong tipan na may mga tinatawag na alagad, subalit hindi naman sila talaga mananampalataya. Kasi nga generic na termino ito. It can be used to refer to both believer and unbeliever. Pansinin din natin na kasama si Judas sa mga tinutukoy na hindi sumasampalataya. Ano uli ang sabi sa verse 64? Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. May ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Pansinin natin na sakop nung hindi sumasampalataya yung mga hindi mananalig sa Panginoon at yung magkakanulo sa Kanya. Idinagdag pa ng Panginoon sa verses 70 to 71, sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Ang isa sa inyo ay dyablo. Ang tinutukoy niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa Kanya. Dito, tinawag pa nga ng Panginoong Hesus si Judas na dyablo. Totoo na kasama si Judas sa mga hinirang ng Panginoon na mapabilang sa 12. Subalit, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang mananampalataya. Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, this choice was not election to salvation, but was Jesus called to them to serve Him. This choice of appointing Judas as one of the apostles was not an election to salvation, but it was the Lord's call to him to serve Him. So, katulad ng salitang alagad, hindi din automatic na dahil tinawag na apostol si Judas, ligtas na siya. Hindi automatic na dahil kasama siya sa mga hinirang na mapabilang sa 12, mananampalataya na siya. Malamang, itatanong ninyo, hindi ba si Pedro din ay tinawag na Satanas ng Panginoon? Ibig bang sabihin, hindi din mananampalataya si Pedro? Basahin natin sa Matthew chapter 16 verses 22 to 23. Matapos na ipahayag ni Jesus na siya ay mamamatay, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Kailanmay hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao.
lumayo ka, Satanas. Ano ba ang ipinagkaiba ni Pedro at ni Judas? Totoo na pareho silang tinawag na kaaway. Si Pedro ay tinawag na Satanas, samantalang si Judas ay tinawag na Diablo. Sa Matthew chapter 16, nagtangka kasi si Pedro na baguhin ang isip ng Panginoon patungkol sa kanyang kamatayan. Kaya siya pinagalitan. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, Peter was playing the role of Satan. Jesus directly addressed Satan, who was seeking to use Peter as his instrument. Jesus had previously told Satan to get away from him in Matthew chapter 4 verse 10. He now repeated that order. Peter was trying to keep the Lord from dying, but that was a primary reason why Jesus came into the world, trying to thwart the crucifixion as Satan had earlier tried to do when he tempted Jesus, resulted from not thinking from God's viewpoint. Sa context ng Matthew chapter 16, ang pagtawag ng Panginoon kay Pedro na Satanas ay hindi nangangahulugan na hindi mananampalataya si Pedro. Ipinapakita lang dito na kahit mananampalataya, maaaring magamit ng kaaway bilang kanyang kasangkapan. Ngunit sa context ng John chapter 6, kasama si Judas sa mga sinabi ng Panginoon na hindi sumasampalataya. Basahin natin uli ang verse 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kumbaga, ang pagkakatawag sa Kanya na Diablo sa verse 70, ang pagkakatawag kay Judas na Diablo ay karagdagang ebidensya o corroborating evidence na hindi nga mananampalataya si Judas. At nang hugasan ng Panginoong Hesus ang mga paa ng kanyang 12 apostol, matatandaan na tumanggi si Pedro na magpahugas ng paa. Ganito ang mababasa natin sa John chapter 13 verses 8 to 11. Muling nagsalita si Pedro, "Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo." Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa Kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Alam na ng Panginoon kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya nga sinabi niya, malinis na sila, subalit hindi lahat. Pansinin natin na ipinahayag ni Jesus na hindi malinis si Judas na magkakanulo sa Kanya. Dito makikita natin na di katulad ng ibang mga alagad, hindi kasama si Judas sa mga malinis. Ginagamit sa Bagong Tipan ang salitang malinis patungkol sa mga mananampalataya. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11,
Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya, nang sabihin ni Jesus na hindi malinis si Judas, lumalabas na ang ibig niyang ipakahulugan ay hindi nga mananampalataya si Judas. Ayon kay Warren Wiersbe, sa kanyang The Bible Exposition Commentary, when the sinner trusts the Savior, he is bathed all over, and his sins are washed away and forgiven. Kapag ang isang makasalanan ay nagtiwala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, siya ay nilinis na. Kumbaga, napaliguan. Ang kanyang mga kasalanan ay nahugasan na at napatawad. John was careful to point out that Peter and Judas were in a different relationship with Jesus. Yes, Jesus washed the feet of Judas, but it did Judas no good because he had not been bathed all over. Hinugasan nga ng Panginoon ang mga paa ni Judas, subalit hindi ito nangangahulugan na malinis na siya sapagkat hindi nga siya nalinis ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Some people teach that Judas was a saved man who sinned away his salvation. But that is not what Jesus said. Our Lord made it very clear that Judas had never been cleansed from his sins and was an unbeliever. Our Lord made it very clear that Judas had never been cleansed from his sins and was an unbeliever. Hindi po mananampalataya si Judas. Nang manalangin ng Panginoon sa hardin ng Getsemani, ipinahayag niya sa Ama sa John chapter 17 verse 12, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan. Anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Pansinin na tinawag dito si Judas na anak ng kapahamakan, son of destruction. 2 beses na ginamit ang termino na ito, anak ng kapahamakan, son of perdition, son of destruction. 2 beses na ginamit ang termino na ito sa Bagong Tipan. Dito nga sa John chapter 17 verse 12 at sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, pinaggamitan ng anak ng kapahamakan ang darating na Antikristo. Ang tinukoy dito ni Pablo ay ang Antikristo. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang anak ng kapahamakan. Ang tawag ni Apostle John sa mga bulaang guro ay mga Antikristo o mga kaaway ng Panginoon, kaaway ni Kristo. Pansinin po ninyo ang kanyang isinulat sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo.
Marami nang lumilitaw na mga antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ang mga antikristo ay mga kaaway ni Kristo. Bagamat sila ay dating kasama ng mga mananampalataya, nilinaw ni John na hindi talaga sila tunay na kasama. Hindi talaga sila tunay na atin. Sa madaling salita, hindi sila tunay na mga mananampalataya. Bagamat sila'y dati nating kasamahan, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong yon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Hindi sila tunay na mga Kristiyano. Kung ginamit ang terminong anak ng kapahamakan kay Judas, na siya ring ginamit patungkol sa Antikristo, at kung ang Antikristo at ang mga Antikristo ay maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin, lalabas na si Judas ay hindi tunay na mananampalataya. Bagamat siya'y kasama ng mga apostol, hindi siya talagang kaisa sa pananampalataya. Ayon kay Wiersbe, the believer then is secure in Christ for many reasons. The very nature of God, the nature of salvation, the glory of God, and the intercessory ministry of Christ. But what about Judas? Was he secure? How did he fall? Why did Jesus not keep him safe? For the simple reason that Judas was never one of Christ's own. Judas was never one of Christ's own. Jesus faithfully kept all that the Father gave to him, but Judas had never been given to him by the Father. No, Judas is not an example of a believer who lost his salvation. He is an example of an unbeliever who pretended to have salvation but was finally exposed as a fraud. Basahin natin uli. Judas is not an example of a believer who lost his salvation. He is an example of an unbeliever who pretended to have salvation but was finally exposed as a fraud. Si Judas ay hindi isang mananampalataya na nawalan ng kaligtasan. Si Judas ay isang hindi mananampalataya na nagpanggap na mananampalataya. Subalit nalantad na siya ay nagkunwari lang na mananampalataya. Nagpanggap lang siya na mananampalataya, pero hindi talaga siya mananampalataya, hindi talaga siya Kristiyano. Kaya hindi maaaring gamitin na argumento si Judas laban sa katuruan ng eternal security. Hindi nawalan ng kaligtasan si Judas sapagkat hindi naman talaga siya ligtas. Hindi mananampalataya si Judas, kaya he was not saved in the first place. Bago po tayo magpatuloy, huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa ating pong YouTube channel na Expositors Edition, at para wala kayong ma-miss na episode, pakihit ang notification bell para i-alert kayo kapag may bago po tayong episode. At kung kayo ay na-bless, kung kayo po ay may natutunan sa ating episode, paki-like at paki-share po ang ating episode sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga ka-churchmate.
Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa Care 104.3 Dway FM sa Bicol at sa 1116 DXAS AM, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Andito na rin lang tayo sa Gospel of John. Tingnan natin ang isa sa madalas na gamiting verse laban sa eternal security. Ayon sa John chapter 15, verses 1 to 2, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa mga nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, sinasabi nila na patunay ito na inaalis ng Diyos Ama ang mga mananampalatayang hindi nagbubunga. Sa kanila patunay ito na nawawala ang kaligtasan. Sa mga naniniwala naman sa Calvinist teaching na perseverance of the saints, ang tinutukoy daw ng mga sanga na hindi nagbubunga ay si Judas at ang mga katulad niya na hindi mananampalataya. Sangayon tayo na nagpapanggap lang na mananampalataya si Judas. Subalit hindi tayo sangayon na si Judas ang tinutukoy na sangang hindi nagbubunga. Hindi din tayo sangayon na itinuturo ng mga verses na ito na nawawala ang kaligtasan. Ano dapat ang ating maging pakahulugan sa mga verses na ito? Una, kung titingnan natin sa context, hindi na nila kasama si Judas sa puntong ito. Sa John chapter 13 pa lang, umalis na si Judas. Ayon sa verse 30, pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kagad siyang umalis. Gabi na noon. Wala na si Judas sa John chapter 15. Pagdating sa John chapter 15, hindi na nila kasama si Judas. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon sa verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kayo ang mga sanga. Tandaan natin na ang mga kausap ng Panginoon dito sa John chapter 15 ay ang natitirang 11 na mga apostol. Ang sabi niya sa kanila, kayo ang mga sanga. Sino? Sino ang tinutukoy niyang kayo? Di yung mga apostol na mga mananampalataya. Pansinin natin na ang sabi sa verse 3, nalinis na kayo. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Nalinis na kayo. Yun ang sabi niya sa 11 apostol. Tandaan natin na sabi ko nga, ang salitang malinis o dito ay nalinis ay tumutukoy sa mananampalataya. Pangatlo, lumalabas na mga mananampalataya ang tinutukoy hindi lang sa mga sangang nagbubunga, kundi pati sa mga sangang hindi nagbubunga. Ang sabi sa verse 2, sa ang Biblia 2001 edition, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Every branch in me, that does not bear fruit, He takes away. Tingnan natin ang mga salitang sa akin, in me. Kapansin-pansin na binigyang din ito ng Panginoon na maging ang mga sangang hindi nagbubunga ay sa Kanya.
ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga. Ayon kay Dr. Joseph Dillow, sa kanyang aklat na Final Destiny, The Future Reign of the Servant Kings, the phrase "in me" is used 16 times in John's Gospel. In each case, it refers to true fellowship with Christ. A review of the 16 usages in John suggests that when he used this phrase, "in me," the Lord referred to a life of fellowship, a unity of purpose. Nang sabihin ng Panginoon na ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, yung sa akin ay tumutukoy sa totoong kaugnayan kay Kristo. Ayon pa sa verse 4, "Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin." Kaya tayo nagkakaproblema sa pag-interpret sa mga verses na ito ay dahil ang akala natin, ang tinutukoy na pananatili dito ay may kinalaman sa pagtanggap sa Panginoon o sa pananampalataya sa Kanya tungkol sa kaligtasan. Tandaan natin na ang kausap ng Panginoon dito sa John chapter 15 ay mga mananampalataya na. Ang sabi sa verse 3 ay, "Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo." Nalinis na kayo. Nalinis. Hindi lilinisin pa lang. Malinis na. Mananampalataya na sila. Kung gayon, ano ang tinutukoy ng pananatili dito? Sa English, abide or remain. Ito ay tumutukoy sa paglago natin sa ating relasyon sa Panginoon. It refers to our growing in intimacy with the Lord. May relasyon na tayo sa Panginoon, kailangan na lumago tayo sa relasyon na ito. At yun ang tinutukoy ng pananatili. Ayon nga kay verse B, what does it mean to abide? It means to keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. It means to keep in fellowship with Christ so that His life can work in and through us to produce fruit. This certainly involves the Word of God and the confession of sin so that nothing hinders our communion with Him. It also involves obeying Him because we love Him. Ang pananatili sa Kanya ay ang paglago sa ating relasyon sa Panginoon. Nakita natin na mananampalataya ang mga sanga na tinutukoy sa John chapter 15. Nagbubunga man o hindi nagbubunga, mananampalataya yung tinutukoy na sanga. Nakita din natin na ang pananatili na binanggit dito ay ang paglago natin, ang paglalim natin sa ating relasyon sa Panginoon. Kung ganon, ano ang ibig sabihin ng verse 2 na inaalis ng Diyos Ama ng tagapag-alaga ng ubasan ang bawat sangang hindi nagbubunga? Sa Griego, na orihinal na wika ng Bagong Tipan, ang salitang inaalis ay airo. Airo. Ito ay nagamit ng may 26 na beses sa Gospel of John. Totoo na it frequently means to take away or to remove. Kaya hindi naman sinasabi natin na nagkamali yung translator. But the word airo, it can also mean to lift up. To lift up. Sabi nga ni Dillow, airo was commonly used in classical Greek to mean
To lift for the purpose of carrying. To lift for the purpose of carrying. The standard lexicons, dictionaries, commonly mention this translation of the word, to lift for the purpose of carrying. It is sometimes translated to lift from the ground, or to lift up, or to raise to a higher place or position. To lift up, take up, pick up, not to take away. Kaya para po sa atin, sa halip na inaalis, mas maganda na isalin nito na itinataas. Kumbaga, dapat ganito pagkakasalin. Itinataas ng Diyos Ama na tagapag-alaga ng ubasan ang bawat sangang hindi nagbubunga. Itinataas, hindi inaalis. Naniniwala po ako na mas akma sa context ng pangangalaga ng ubasan ang pagsasalin na itinataas kaysa sa inaalis. Dapat kasi balikan natin kung paano sila mag-alaga ng ubasan noon. It was a common practice to lift with meticulous care vine branches that had fallen and to allow them to heal. Pansinin nyo, it was a common practice to lift with meticulous care vine branches that had fallen and to allow them to heal. Kapag kasi ang sanga ng ubasan gumapang sa lupa, kapag nahulog sa pagkakatali sa balag o trellis, hindi ito nagbubunga. O kaya, kung magbunga man, maliliit, maasim, at kakaunti ang ibubungang ubas. Kaya, ang ginagawa ng tagapag-alaga, itinataas, at itinatali muli sa balag ang mga sangang hindi nagbubunga. Ginagawa ito ng nag-aalaga ng ubasan upang ang sanga ay magbunga. Kaya masasabi natin, ang mananampalatayang hindi nagbubunga ay maaring nagkakasala o nahulog sa pagkakasala, kaya hindi siya nagkakabunga. Kaya ang ginagawa ng Diyos ay tinutulungan ng mananampalataya upang makabangon sa pagkakahulog sa pagkakasala sa kanyang pagkakadapa. Kaya wala itong kinalaman sa pagkawala ng kaligtasan. Ito ay may kinalaman sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng mananampalatayang nagkasala upang matulungan siyang makabalik sa pagsunod. Wala po itong kinalaman sa pagkawala ng kaligtasan. Ito po ay patungkol sa pagtulong ng Diyos sa mananampalatayang nagkasala. Kaya naman nag-aakala ang iba na ang tinutukoy dito ng Panginoon ay pagkawala ng kaligtasan. Dahil sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kaya may mga nagsasabi na nawawala daw ang kaligtasan ng mananampalatayang hindi nagbubunga, kaya napupunta sa impyerno, inihahagis sa apoy at nasusunog. Subalit, hindi dahil nabasa natin ang salitang apoy, tatalo na tayo sa pakahulugan na impyerno na ang tinutukoy dito. A word has meaning depending on its context. Lumalabas na hindi ito patungkol sa kapahamakan sa impyerno, kundi patungkol ito sa pagdidisiplina ng Panginoon sa mga mananampalatayang sumusuway sa Kanya. Kasama po ito sa pagtataas ng Diyos sa sangang hindi nagbubunga. Kumbaga, hindi parusa ang pagdisiplina ng Diyos. Pagtulong sa mananampalatayang hindi nagbubunga. Ayon pa kay Dilo, fire is also a common symbol in the Bible
for the judgment on God's people in time, or a negative assessment of one's life at the judgment seat of Christ. In fact, in the only reference in the Old Testament to a vine being cut and burned refers to a temporal judgment on the people of God for their disobedience in Psalm chapter 80 verse 16. So ang kadalasang gamit ng apoy sa Biblia ay ang paghuhukom ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. At ito ay pansamantalang paghatol sa mga tagasunod ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Only rarely and exceptionally is fire associated with hell. Yung nga, with the lake of fire. The outcome of their failure to remain in fellowship, therefore, may be divine judgment in time. The outcome of their failure to remain in fellowship, therefore, may be divine judgment in time. Kaya lumalabas yung sa verse 16, ay hindi pagtapon sa impyerno ng mga mananampalatayang nawalan ng kaligtasan. Ang tinutukoy sa verse 6 ay ang pagpalo, ang pagdisiplina ng Diyos sa mga mananampalatayang sumusuway sa Kanya. Ganito din ang pananaw ni Wiersbe. If there is no fruit, the branch is worthless, and it is cast away and burned. I do not believe our Lord is teaching here that true believers can lose their salvation. It is unwise to build a theological doctrine on a parable or allegory. It is unwise to build a theological doctrine on a parable or allegory. Jesus was teaching one main truth, the fruitful life of the believer, and we must not press the details too much. Ang focus ng John 15, the fruitful life of the believer. And just as an unfruitful branch is useless, so an unfruitful believer is useless, and both must be dealt with. Just as an unfruitful branch is useless, so an unfruitful believer is useless, and both must be dealt with. Kung paanong walang silbi ang sangang walang bunga, ganun din walang saysay ang mananampalatayang walang bunga, at pareho silang makakatikim sa Panginoon ng disiplina. It is a tragic thing for a once fruitful believer to backslide and lose his privilege of fellowship and service. Kapag may mananampalataya na nagpatuloy sa pagkakasala, ang nawawala yung privilege of fellowship and service at hindi yung salvation. If anything, John chapter 15 verse 6 describes divine discipline rather than eternal destiny. Kaya, hindi patungkol sa pagkawala ng kaligtasan ang tinalakay ng Panginoon sa John chapter 15. Ito ay patungkol sa pagpapala ng pamumunga ng mananampalataya at ang pagpapalo ng Diyos sa mga hindi mamumunga. Makikita natin dito na malinaw na itinuturo ng Gospel of John ang eternal security, na hindi nagbibigay bawi ang Diyos, na hindi siya nagbibigay ng kaligtasan, pagkatapos ay babawiin din niya. Ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 6 verses 39 to 40, at ito ang kanyang kalooban, ang wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito ang kalooban ng Diyos, sabi ni Jesus. Huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Kalooban ng Diyos na huwag mapahamak ang kahit sino man sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Tinitiyak ng Diyos ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng bawat mananampalataya kay Hesus. 2 beses nga na binanggit ng Panginoon, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Bawat mananampalataya ay may katiyakan ng muling pagkabuhay sa huling araw. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the Father's will is that those whom He gives to the Son will not suffer a single loss, and all will be raised to life in the resurrection. This passage is strong in affirming the eternal security of the believer. One who looks and believes on Jesus for salvation has his destiny secure. Sabi ko nga, ang preservation of the saints o pag-iingat sa mga mananampalataya ay nakabatay sa pangako ng Diyos ayon sa kapangyarihan ng Diyos at hindi ayon sa kakayahan ng tao. It is based on the promises of God, based on His power, and not on the strength of man. Totoo naman, pananagutan ng mananampalataya na sumunod sa Panginoon. Subalit, hindi dito nakabatay ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang kaligtasan. Hindi nakabatay sa kakayahan ng tao ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Ito ay nakabatay sa kanyang pangako, sa kanyang kalakasan, sa kanyang kapangyarihan. Ayon nga sa John chapter 10, verses 28 to 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa aking kaninuman. Hindi sila maagaw sa aking kaninuman. Kailanmay hindi sila mapapahamak. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Kung may mawawalang mananampalataya, kung may maagaw na mananampalataya, maagaw ng kaaway, ilalabas na ang nakaagaw sa kanya. Mula sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, mas makapangyarihan sa kanila. Ibig ba ninyong sabihin, mas makapangyarihan ang kaaway kaysa sa ating Panginoon? 2 beses na binigyang diin ng Panginoong Hesus ang pangako ng pag-iingat sa mga mananampalataya. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Again, let me quote from the Bible Knowledge Commentary. This is one of the clearest statements in the Bible that one who believes in Jesus for salvation will never be lost. This is one of the clearest statements in the Bible. Isa sa mga pinakamalinaw na pahayag sa Biblia that one who believes in Jesus for salvation will never be lost. Na ang sinumang nanampalataya sa Panginoong Hesus para sa kaligtasan ay hindi mawawala. Believers sin and stumble, but Jesus, as the perfect shepherd, loses none of his flock. The security of the sheep is found in the ability of the shepherd to defend and preserve his flock. Basahin natin uli. The security of the sheep is found in the ability of the shepherd to defend
and preserve his flock. Ang katiyakan ng pag-iingat ng mga tupa ay nakasalalay sa kakayanan ng pastol na ipagtanggol at ingatan ang kanyang kawan. Such security does not depend on the ability of the frail sheep. The Father, who is omnipotent, secures the flock by His power and protection. God's plan of salvation for Jesus' flock cannot be aborted. Kaya malinaw na itinuturo ng Biblia ang katuruan ng preservation of the saints, ang pag-iingat sa ating mga mananampalataya. Bawat Kristiyano may eternal security. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang isang mananampalataya ay mawala sa Kanya. Salvation once received cannot be lost. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.